ang babala ng Panginoong Kristo na sila ay magkakawatak-watak at sila ay tutugisin. Daranas sila ng hirap, sakit, pagtitiis bilang Kristo na gagampan sa panahon ng mga Hudyo. Sinabi pa rin niya, ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan, ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni nakita at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Bago pa mangyari at maganap na magkatawang-tawang Panginoon sa Kristo, sinabi ko na sa una na marami ang mga patotoo na darating ang nagdurusang lingkod ng Diyos. Kung ikukumpara natin ito sa panahon natin, tayo ang sumasamba sa Espiritu Santo. Meron din bang patotoo? Ang Diyos, marami. Kung patotoo ang pag-uusap. At mostly, ang patotoo ay nasa pahayag. Huling aklat ng Biblia. Ang huling aklat ng Biblia ay patotoo sa darating sa wakas ng panahon. At dito nababatay ang ating pananampalataya at pananalig kay Amang Iskopos. Yung 7 handog na yan, nasa Biblia ba yan? Nakasulat po yan sa pahayag. Yung batas panlinis, nasa pahayag din po yan. Alam niyo po yung sinasabing 11 sungay, yan po yun. At yung kahulugan ng JHS, nasa Biblia rin po yan. Lahat po yan ay may mga patotoo, tulad ng mga patotoo sa Panginoong Jesucristo. Tayo na lang ang magsaliksik. At tinuturuan naman tayo ni Amang Iskopos. Nasa pahayag ang lahat ng patotoo sa banal na pangalan ng Espiritu Santo. Ngunit ang nais kong basahin sa inyo, aklat ng pahayag, kabanatang 1, talatang 3, at yung talatang 8. Yun ang gusto kong basahin sa inyo. Ang sinabi sa talatang 3, mapalad ang bumabasa ng aklat nito, ang mga nakikinig sa hulang inihahayag nito, at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito'y malapit na maganap. Yung malapit na maganap, nagaganap na po sa panahon natin. Yung aklat na sinasabi, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa hulang inihahayag nito. Ito na po yun. Aklat ng pahayag ang tinutukoy doon. Tayo ang bumabasa ngayon, tayo ang tumutupad ngayon. Kaya mapalad po ang lahat ng mga tumanggap kay Amang Iskopos. Sa talatang 8 nang sabi, ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan, sa lahat ng Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. Sino po yung nagsumibika? Si Jesucristo. Anong sabi niya? Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, si Jesucristo. Diyos sa nakaraan, si Jehovah. At Diyos sa darating, si Amang Iskopos. Yan po ang patotoo sa JHS. Lahat po yan ay nasa Biblia. Kaya ang lahat ng ginagawa natin, hangin niya. Sabi nga, maging Kristo, magtiis ka. Sige, magtitiis po ako. Hindi, okay lang ako. Sige, harap mo sa kanila. Magtitiis lang ako. Pero masama ang loob.
Yan po. Ang lahat po ng nakikita natin at nasasaksiyan natin, yan po ay bahagi ng kalooban ng Diyos. Kaya wala tayong sinusunod dito na kalooban ng tao. Hindi kalooban ng tao ang ating sinusunod. Lahat po yan ay bahagi ng atas at utos ni Amang Iskopos. Kaya, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, wala akong ginagawa sa sarili ko lamang, kundi ang ginagawa ko ay ayon sa atas ng Ama. Gayon din naman tayo sa uling panahon to, wala tayong ginagawa sa sarili lamang natin, kundi ang ginagawa natin ay ayon sa kalooban ng Amang Iskopos. Kaya purihin ng Diyos. Marami pa tayong mababasa, pero medyo mahaba-haba po yan. No? Balikan na lang natin yung ating Ebanghelyo. At yung patotoo sa pahayag, muling ibinanggit yan. Basahin ko na natin yan. Sa wakas naman, no? Sa pahayag 22, sa talatang 7, at sa talatang 12, yun lang po yung babasahin ko, dalawa, para may batayan tayo. Ano po? Makinig kayo, wika ni Jesus, darating na ako, mapalad, inulit niya po ulit mapalad ang tumutupad sa mga hulang nilalaman ng aklat na ito, aklat ng pahayag, ang tinutukoy po doon ng Panginoong Jesucristo. Sinabi na rito at binanggit na yung kanyang pangalan, makinig kayo, wika ni Jesus, darating na ako, mapalad ang tumutupad sa mga hulang nilalaman ng aklat na ito. At sa talatang 12, makinig kayo, wika ni Jesus, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Kaya, lakasan po ninyo ang inyong loob, na po, huwag nyo ikakahiya na ipalaganap, saysayin, ibalita si Amang Iskopos. Huwag kayong matatakot sa mga taong masyadong biblikal. Hindi maniniwala kung hindi nakasulat sa Bible. Kapag ang isipan natin ay base lamang sa mga nakasulat dito, doon natin ibabase, maliligaw tayo ng pananampalataya. Kaya yan naman ang nangyari at nagaganap sa mga iba nating mga kapatid, kapwa Pilipino. Halos karamihan sa kanila ay nagtatalo-talo, sapagkat ipinaglalaban yung kanilang tinanggap na relihiyon. Na yun ang totoo. Ang sabi naman ng isa, hindi, kami ang totoo. Hindi, kami ang nasa liwanag. Sabi naman ng isa, kami ang nasa liwanag. Ganyan po ang nangyayari. Bakit nangyayari yan? Nagtatalo-talo. Basahin ko sa inyo ang nakasulat sa aklat ng Roma. Nangyari at naganap din po yan sa panahon ni Pablo. Ang sabi ni Pablo sa kabanatang 10, talatang 2 hanggang 4. Mapatutunayan kung sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Ang sinasabi niya dito ay yung kanyang mga kapwa Hudyo at Israel. Subalit, mali ang kanilang batayan sapagkat hindi nila nakilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos at nagsikap silang magtayo ng sarili nilang pamamaraan. Sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Si Kristo ang hangganan ng kautusan at sa gayon ang sinumang nananalig sa Kanya ay pawawalang sala. Yun ang hinanakit at sama ng loob ni Pablo sa kanyang mga kababayan. Pero pinatutunayan niya, ang kanyang kababayan ay nagsikap. Nagsikap silang makilala ang Diyos. Nagsikap silang makilala si Jesus. Kaya lang, talagang hindi nila natanggap ang Panginoong Jesucristo. Sa halip, sila pa ang nagpapako, nagparusa, at nagpapatay sa Panginoong Jesucristo. Sino-sino ito? Sino ang mga nanguna? Pariseo, Escriba, at Saduseo. Ano po ba yung Pariseo? Pag sinabing Pariseo, ano po? Gusto ko na rin linawin to para malinaw sa inyo.
talaan ng mga salita. Basahin ko po sa inyo. Pariseo at Eskriba. Para malinaw. Pariseo, isang pangkat ng mga Hudyo ng panahon ni Jesus. Sila'y mahigpit sa pagsunod sa kautusan ni Moises at sa mga alituntuning idinagdag dito. Yan po yung Pariseo. Eskriba. Ano naman ang Eskriba? Eskriba, tagapagturo at tagapagpaliwanag ng mga aralin sa matandang tipan, lalo na ng unang 5 aklat ni Moises. Sinisipin nila para sa iba ang mga kasulatan. Ang mga hari noong unang panahon ay may mga eskriba na naghahandog ng mga opisyal na kasulatan at ilan sa kanila ang naging matataas na tauhan sa palasyo. Okay. Ano pa? Saduseo. Saduseo, maliit na samahan ng mga Hudyo na karamihay saserdote. Ang unang 5 aklat lamang ng matandang tipan ang kanilang pinaniniwalaan. Yan lamang, Saduseo, 5 aklat lamang ang kanilang pinaniniwalaan. At yan po yung aklat ni Moises. Ano ba yung mga aklat ni Moises? Genesis. Ano pa? Bilang, Exodo, Deuteronomio. Hindi po. Ano yung panglima? Genesis, Exodo, Bilang, Levitico ba? Levitico. Yan lang ang pinaniniwalaan at pinangahawakan ng mga Saduseo. Okay po? Parang wala po, ma'am. Wala, iharap na sa atin. Uy, ang mahal kong asawa, nahabag sa akin. Yung sa kabanatang 9, talatang 31, basahin ko na rin po sa inyo. Hanggang 32. 33. Ngunit ang Israel na nagsikap tumupad ng utusan upang kalugdan ng Diyos ay hindi nagtagumpay. Bakit? Sinikap nilang sila'y kalugdan ng Diyos sa pamagitan ng sariling gawa. At hindi sa pamagitan ng pananalig sa Kanya. Natisod sila sa batong katitisuran. Ayon sa nasusulat, naglagay ako sa siyon ng isang batong katitisuran, isang malaking batong kanilang kararapaan, ngunit hindi mabibigo ang sa Kanya ay nananangan. Bakit nabigo ang bayang ang Hudyo at ang Israel? Nagtayo po sila ng sarili nilang pamamaraan. Kaya sasabihin ko na rin po sa inyo ng tapatan, magalit na po yung magagalit. Ano po? Lahat ng mga nagtayo ng kanya-kanyang sariling relihiyon sa huling panahon ito, mapapahamak po. Dahil itong batayan, nagtayo sila ng sarili nilang batayan. Hindi nila hinintay ang pamamaraan ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ngayon sa huling panahon ito. Darating ang Espiritu Santo upang sambahin na. At may lihim na pangalan ng Espiritu Santo, Iskopus. Kaya hindi po tayo naliligaw. Tayo po yung nasa tamang, ang tawag doon, tamang daan. Ano po? Tamang landas. Bakit ayaw niyong daan? Landas ang gusto niyo. Oo nga, no? May kamukha, no? Baka ang kininta, no? Tamang landas po. Ang sabi niya, mga Iskopus, dito, damang makakamit at matatamo ang kaligtasan. Ang lahat ng pumapasok, ito ang pintuan ng langit. Itong Father Iskopus New Catholic Temple. Kaya nasa tama po tayong landas. Okay po? Landas. Nasa liwanag tayo ng landas. Purihin ang Diyos. Amen. Kaya naman,
Ang iba't ibang kalooban ni Amang Scopus, anong kalooban ni Amang Scopus na iba? Ipalaganap ninyo. Ay ipalaganap natin ang pangalan ng Espiritu Santo. Isa yan sa tungkulin natin. Na po, ang sabi niya, anong silbi ng pagtanggap ninyo sa akin kung hindi naman ninyo tatanggapin ang tungkulin iniatang ko sa inyong balikat. Ang iba sa atin, darating, sasamba, uupo, makikinig lang. Tapos nag-uwi na. Yun lang ang tungkulin. Hindi tulad ng iba na po, ang napakinggan ay tinitimbang-timbang at matapos timbangin ay hinahanap, sinusuri maigi kung nasa Biblia. At matapos masuri ay mag-aaral pa siya ng mag-aaral. Sapagkat ang tunay na nagsisikap na matuto, nagnanais magkamit ng karunungang panlangit, hindi lamang upo, hindi lamang makikinig, kundi nagsasaliksik po yan. Para tayo magkamit ng karunungang makadangit. Paano tayo makasusunod kung hindi tayo magnanasa ng karunungang panlangit? Mga karunungang espiritual, hindi po tayo makasusunod. Hindi tayo makatutupad kung tayo'y tagapakinig lamang. Ang sabi nga niya mga Scopus, walang halaga sa akin kung ang inyong pananampalataya nasa isip lamang. Walang silbi sa akin kung ang inyong pananampalataya ay nasa bibig lamang, na pawang lumilikha ng kapalaluan. Ang ninanasa ko at ninanais ay ang pananampalatayang nagmumula sa puso, sapagkat dito nagbubunga, umuusbong at nagiging puno ang pananampalatayang nagmumula sa puso. Ang pananalig at pananampalataya kailangan nandito. Hindi po sa isip lang. Alam niyo po ba yung nasa isip lang? Ang sabi ng mga tumalikod kay Amang Scopus, kilala na naman namin si Amang Scopus. Siya na rin ang aming tinatawag. Kahit na hindi kami nagsisimba linggo-linggo, tinatawag namin si Amang Scopus. Palagay nyo, sinusunod niya yung kalooban ni Amang Scopus? Nasunod niya kaya yung kalooban ni Amang Scopus? Ano sa palagay nyo? Hindi! Hindi mo nasunod? Tumatawag ka. Pero hindi ka naman sumusunod. Ang sabi ni Amang Scopus, pinahalagahan ko, pahalagahan ninyo ang araw ng pagsamba tuwing ikapitong araw. Araw ng linggo. Tumatawag ka. Maliligtas ka na ba ron? Hindi ang tumatawag ang maliligtas. Yes. Ang sumusunod at ang tumutunod. Yun ang maliligtas. Nagkakamit ng pangakong buhay ni Amang Scopus. At meron pa rin sa aklat ni Pedro, mga saksi sa kadakilaan ni Kristo. Kabanatang 1, talatang 18. Hanggang 21. Mga saksi sa kadakilaan ni Kristo. Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na kathalaman ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Ano po ang ibig sabihin ng talatang ito? Mahirap din kasi po yung patunayan natin sa ating sarili. Ano po? Halimbawa, ako si Kristo, para bang, ako si Kristo, ako si Jesus, ako yung Mesiyas. Dahil ikaw lang yung nagsasalita, mahirap pong tanggapin yon ng mga makakaharap mo. Ano po? Kahit ang mga apostol ay nag-alinlangan din kay Jesu Kristo. Pero, nung marinig nila ang tinig,
ay naging lubos ang kanilang pananalig at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Doon marinig nila ang tinig. Doon sila lubos na nagtiwala at nanalig sa Panginoong Hesukristo. Na siya ang Mesiyas, siya ang tagapagligtas na ipinangako para iligtas ang sanlibutan. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ugutan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karinlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala sa umagay maglago sa inyong puso. Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makapagpapaliwanag ng alinmang hula sa kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan, sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng taong hula ng mga propeta. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong kinasihan ng Espiritu Santo. Matapos mabuhay maguli ang Panginoon sa Kristo, naging puspusan ang pagpapalaganap ng mga apostol. Ibinalita nila sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, na si Jesus ang tagapagligtas, siya ang Mesiyas, siya ang Diyos na dakila. Ipinahayag nila yan. At marami ang mga tumanggap kay Kristo. At ang mga tumanggap na yon, lahat po yun ay nagtamo ng kaligtasan. Kaya ang patotoo ay napakahalaga. Kaya yung tinig na narinig ng mga apostol, yun din po ba yung tinig na naririnig natin ngayon kapag gumagamit siya mga Scopus ng kanyang mga kinalugdang kasangkapan? Yun din po ba yan? Salamat, ang lakas ng sagot niya. Yun din po ba yan? Yes! Yung naririnig natin, kapag siya mga Scopus gumagamit ng kasangkapan, yun din po yung tinig na nakipag-usap kay Moises. Ginamit ang mga propeta, yun din po yung salitang yun, yung tinig. At ng magkatawang taong Panginoon sa Kristo, yung narinig ng mga apostol, para patunayan sa mga apostol na siya nga ang hinirang at ginalugdang anak ng Diyos na tinatawag anak ng tao, ipinarinig ng Espiritu Santo yung tinig niya sa mga apostol. Ngayon, naririnig natin, ang tinig na yun na narinig nila ay naririnig natin ngayon sa huling panahon nito. Kaya napakapalad ng bawat isa sa atin na nakaririnig, natututo, natuturuan, nagkakamit at nagkakaroon tayo ng karunungang panlangit, karunungang Espiritu. Para tayo ay makasunod, makatupad, iniisa at inuunti-unti tayo ni Amang Scopus sa lahat ng mga bagay na nais niyang mangyari at maganap upang ang kanyang kalooban ay siyang masunod at matupad. Purihin ng Diyos. Kaya po, huwag tayong mababahala. Hindi po tayo naliligaw. Tayo po yung nasa tamang landas na. Tamang landas. Yes, tamang pananampalataya, eksaktong pananampalataya. Tayo po yun. Kaya ito, ang sabi ni Amang Scott dati, nang bago-bago ako, medyo itinatago ko po ito na. Bago pa hindi pa gaano pananampalataya ka, hindi pa matapang-tapang. Tinatago, dahil takot na takot ka, baka may magtanong. Tapos sasabihin pa ng iba, ano yan? Agimat? Yun. Parang mahihiya ka. Ano po? Pero nung iutos na niya Amang Scopus, bakit ninyo ako ikinahihiya? Ilabas ninyo ang isang patotoo na ibinigay ko sa inyong tanda, ang kwintas. Kaya, oo nga, bakit ko ikahiya si Amang Scopus? Kung totoo si Amang Scopus, bakit ko ikahiya? O, nilalabas ko na. Lahat ng mga matatapang ang may tapang na. Huwag na yung matapang ng apog. Lahat ng matatapang na, inilalabas na po ito. No. Kaya kayo, yung mga wala pang kwintas, pag nagkakwintas kayo, kaya niyo po ba ilabas? Pag may nagtanong, kaya niyo naman po kayang sagutin. Yes, huwag kayong kakabahan. Hindi kayo, pagka kinabahan kayo,
Lagot na. Lagot na. Pag hindi kayo kinabahan, andun yung tapang nyo, tandaan nyo, daging darating ang Espiritu Santo. Magwiwika siya sa pamagitan ninyo. Hindi kayo magwiwika, ang Espiritu Santo ang magpapaliwanag. Kung yung tapang nyo nandoon, hindi kayo kinabahan. Pero kung kinabahan kayo, nakita nga mga Scopus, natakot kayo, susubukin kayo ng mga Scopus. Yan lang siya. Titingnan niya kayo. Sige nga anak, paglaban niya ako. Titingnan niya mga Scopus yung tapang ninyo. Kung may pananalig at pananampalataya nga kayong matibay at matatag. Di ba? Nakalimutan pa pangalan mo? Ano pangalan mo? Yuda. Asan si Mami at si Daddy? Ha? Buti pa sila na. Tayo nagtitiis dito. Na? Sila natutulog. Buti pa ikaw, ano? Yakagin mo. No? Mami, nakakalimot na kayo kaya mga Scopus. Di ba? Yakagin mo sila. Pati si Daddy, yakagin mo. Yan, yung mga kasama niyang bata, alam ko tinuturuan yan. Ginagay niya po yan sa kanilang mga pagpupuri. Sino dito pag oras ng alas 6 ng umaga, alas 6 ng hapon, ay dali-dali at nagpupuri kaya mga Scopus? Sino? Taas ang kamay. Parang gusto ko nang lumayo sa pulpito, walang tumaas ang kamay. Wala? Buti pa yung mga bata. Alas 6 nagpupuri na po yung mga yan. Di ba ako nagsisinungaling? Yun, buti na lang, hindi ako napahiya. Eh, yung matatanda. Yung may edad. Nagpupuri ba kayo alas 6 ng umaga, alas 6 ng hapon? Pwede naman. Ako, nagpuri ako kahapon. Doon ako sa sala. Yung mga anak ko, busy-busy eh. Sapat si cellphone, nahiya akong istorbohin. Ano? Yan, dalawa kong anak na magandang yan. Hindi si ayon. Dagi ko silang doon kami sa kwarto nagpupuri. Ano po? Sila ay nandoon sa kwarto eh. Ako na ang pumapasok doon para lahat kami magpuri kay mga Scopus. Ano po? Pero ramdam ko parang napipilitan lang sila. Kaya sabi ko, susubukin ko sila magpupuri ako sa alas. Kung sino ang lumabas, yun yung hindi napipilitan. Walang lumabas. Walang mapilitan. Ha? Walang mapilitan. Parang totoo yung nasa pakiramdam ko, parang napipilitan lang. Ano po? Lumabas yung bunso ko. Pa, bakit di mo kami niyaya? Nahiya ako sa yung story ko ito. Kasi baka napipilitan na kayo. Eh. Di ba? Dapat kusa. Mamaya, sermon ako niya, pa, hinaya mo kami, ha? Napakasarap. Napakasarap kasi tingnan yung nakikita mo yung taong talagang pag alam na oras na ng orasyon, ay talagang hindi po magkanda o gaga. Ano po, inahanda na yung kandila, inahanda na yung isang basong tubig, inahanda na yung asin, na talagang siya po ay oras na para tayo magpuri kay Amang Scopus. Nakatutuwa po yung mga ganon. Na po. Kaya yung mga anak ko, sabi ko, alas 6 na, hindi pa kumikilos. Galit na yung anak ko sa akin. Change topic. Napakasarap po, ano? Na tayo po ay nagpupuri tuwing orasyon. Ano, alas 6 ng umaga, alas 9. Ang mga oras ng orasyon, alas 6 ng umaga, alas 9, orasyon yan. Alas 12, orasyon nila. Okay din. Alas 6 ng hapon. Alas 3, pwede rin, hindi ba? Oh, alas 3. Basta po yan mga, anong tawag dyan? Add number? Add na oras, yun po. Okay po yan sa pagpupuri. Mas maganda nga po, magpuri kayo alas 12 ng madaling araw.
Hating gabi, subukan nyo. Amunin nyo si Amang Scopus. Kung kayo po yan, magparamdam nga po kayo sa akin. Baka naman pag nagparamdam, natakot kayo. Ha? Pagka nakaramdam kayo panginginig, ayoko na magpuli ang 12 ng gabi. Espiritu Santo, di ba? Pag Espiritu Santo, hindi mo nakikita, pero mapaparamdam sa'yo. May mga ganyang pangyayari, may mga kwentong ganyan. Nagpuri ng alas 12 ng hating gabi, ayun. Ha? Hindi na raw ulit sa takot. Gusto mong maramdaman siya ng Scopus, di ba? O, yung nagparamdam lang. Ibig sabihin, mahal ka. O, kaya nagparamdam sa'yo. Gano'n mga anak? Ha? Oo. Purihin ang Diyos. Babasahin ko rin po ang sa 17. Sa kabanatang 17 ng Mateo, talatang 4 hanggang 5. Ay, hindi. Basahin ko na ng talatang 1 hanggang 8. Nagbagong anyo si Jesus. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng 3 alagad, sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya, nang liniman sila ng isang maningning na ulap at mula rito ay may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugan, pakinggan ninyo siya. Ano po ang ibig pinatutunayan ng talatang ito, mga minamahal na kapatid? Bagamat may suhestyon, si Pedro, ang sabi, nakita nila si Moises at si Elias, ano po, na nakikipag-usap kay Jesucristo. Ngayon, dahil siguro sa iba yung pakiramdam ni Pedro nun yung mga apostol na iba ang pakiramdam inaalihan sila ng Espiritu Santo. Kaya, nanginig sila, nangangatog, giniginaw, ano po. At dahil doon, ay nagsuggest siya kay Jesucristo. Ano ang sabi ni Pedro? Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Ano po yung kubol? Kayong mga Bulaken nyo, alam niyo yung kubol, ano? Ano po yung kubol? Parang, bahay ba yan na parang kubol, no? Yan yun. Yun ang suggestion ni Pedro, gagawa siya noon. Gusto niya doon na pumirmi na doon si Moises, si Elias, at si Jesucristo, tiging isa sila. Ngayon, ang tanong, biglang may narinig silang tinig. Nagsasalita pa siya, nang liliman sila ng isang maningning na ulap at mula rito ay may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugan, pakinggan ninyo siya. Ano po ibig sabihin nun? Maganda yung suggestion ni Pedro, pero siya po ba yung dapat na manaig at mangibabaw? O si Jesus ang dapat manaig? Yung kagustuhan ng Diyos ang dapat manaig o yung kagustuhan ng tao? Yung kagustuhan ng Diyos ang dapat manaig, hindi ang kagustuhan ng tao. Yun ang ipinapaunawa sa binasa nating paksang ito. Gayun din, nang bumabase ang mga Scopus
Sa wakas ng panahon na ito, naririnig natin. Ano po? Noon po kami nasa Cavite, nagsisimula pong mga mag-meeting-meeting kami. Ano po? Nagmi-meeting kami. Ano po yung pinagmimitingan namin? Sa ikaayos ng lahat ng bagay sa pagtataguyod ng ministeryo at ilaw ni Amang Scopus. Pero sa pagmimiting namin, hindi maiiwasan nagkakaroon po minsan ng pagtatalo-talo. Pagdedebate. Hindi ba? May mga nagmamagaling, may mga nagmamarunong. Pero nang marinig ko yung sinabi ni Amang Scopus, siya saan ba yun? Dito sa Malolos, Bulacan. Malamang pinarinig na rin ni Amang Scopus sa iba't ibang lugar ng santuaryo. Pero dito narinig ko ang sabi ni Amang Scopus. Ang ating punong ministro ay hinirang ni Amang Scopus. Ano ang sabi niya? Siya ang aking kanang kamay. Siya ang inyong pakinggan at sundin. Malinaw po yan. Kung paano hinirang si Heso Kristo sa huling panahon to, sa ikaayos ng ministeryo at ilaw na ito ni Amang Scopus, meron din siyang hinirang na dapat nating sundin, dapat nating pakinggan. Wala nang ibang dapat mangibabaw bukod doon. Tanging ang ating punong ministro lamang si Reverend Heriberto Canan natin. Siya ang aking kanang kamay. Katulad ng tinig na narinig ni Pedro, si Jesus daw ang dapat sundin. Gayun din sa huling panahon ko. May hinirang din. Panahon po yan. Iba-ibang panahon. Panahon ng mga propeta, sino ang hinirang? Nung itatakas na ang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto, sino ang hinirang niya? Si Moises. Si Moises ba dumanas din ng paghamak, paglait ng kanyang mga kababayan mismong Israel? Yes, dumanas po siya. Itinakwil nga siya, hindi ba? Oh. Ngayon, sa panahon ng mga Hudyo, si Heso Kristo ay dumanas din ng pagtakwil. Hindi nga siya tinanggap ng mga kababayan niya. Sa halip, sila pa nga dumakip, nagpapako, nagsakdal at nagpapatay sa krus. Kaya pupunta po kayo sa Israel, doon ay meron ba Kristiyano ron? May Kristiyano ba? Sino nakapunta na sa Israel? May Kristiyano po ba sa Israel? Wala pa? Pumunta kayo. Pag dumating ngayon biya at pagpapalang material, ha? Pero ang alam ko, wala. Ngayon na lang, siguro unti-unting nagigising na po yung mga ibang Hudyo at ibang mga Israel. Ngayon na lang, may napapanood kasi ako sa TV, sa YouTube, meron na pong Hudyo na si Jesus na yung kanyang pinagsisigaw. Pero ngayon lang sila nagigising. Samantalang tayo, ilang taon na tayong Kristiyano. Simula nang dumating ang mga Kastila rito, Kristiyano na tayo. Mostly ang populasyon ng Pilipinas, 90% ay Christian. At yung 10%, iba na po yan. Mostly Christian lang. Mas nauna pa tayo na mga Hintil, nauna pa tayo maging Kristiyano kaysa sa mga Hudyo at kaysa sa mga Israel. Malay ba natin, may plano pala sa mga Scopus na ang Pilipinas ay dumanas ng katakot-takot na pag-alipusta, pag-alimura, paghamak ay hihirangin pala sa huling panahon to bilang bagong Jerusalem at ang lahing Pilipino pala ang hihirangin sa pagtataguyod ng kanyang ministeryo at ilaw sa pangalan ng Espiritu Santo is Scopus. Kaya napakapalad po natin. Kaya lang wag sanang mangyari na marami ang hindi tumanggap kay Amang Scopus ng mga Pilipino. Dahil kung hindi natin tatanggapin, baka kayo yung magselos kapag meron na tayong nakitang Amerikano, iba-ibang lahi ay nagpupuri at dumadakila na kaya mga Scopus, baka naman kayo magkaroon ng pagsiselos. Paninibugho ang mas magandang term doon. Paninibugho. Dahil marami ng mga dayuhan ang tumatanggap. Kaya mangyayari po yan in the future.
Hindi lamang Pilipino, sabi niya Mang Scapus, hindi lamang Pilipino, may iba't ibang lahi din natatanggap sa kanyang bagong pangalan upang sumamba at dumakila sa kanya sa Espiritu Santo. Pero bago yon, sana mahayagan muna natin ang iba't ibang pulo ng Philippines. Para kung matapos yon, ay ihayag naman sa iba't ibang bansa, sa mga iba't ibang kaharian. Ang maghahayag na doon ay yung mga future sacerdote, mga kabataan. Dahil siguro kami ay mga uukot-ukot na pag dumating yung